And feeling ko deserve ko siya, or pag feeling ko like for my birthday, like Christmas, so once in a while lang naman. Hindi naman every time na may gusto ako nakuha ko ng try just a snap. I have to work hard for it and I have to ask. So, gusto ko yung reason ni Catherine kung paano siya bumibili ng bag. So, unang-una, of course, parang feeling niya deserve niya yon dahil pinagtrabahuhan niya yon, kailangan niya ng something reward para at least mas ma-motivate pa siya na magtrabaho sa mga future projects niya. Gusto ko yung sinabi niya na hindi yun yung tipong parang in just a snap makukuha mo na, kailangan talaga paghirapan mo, kailangan pagpaguran mo kasi hindi rin naman talaga biro yung presyo or halaga nitong mga bags na to. So for the first bag, this was my first ever bag 5-6 years ago. Nag-start lang ako nung medyo tumanda na ako sa bags. And then this one, binili ko pa siya sa isang mall dito sa Manila, and hindi ko alam kung ba't yung first bag ko red yung pinili ko, but okay, guys. Itong pinakita niya na to is a Louis Vuitton Speedy Bandolier in Empreinte leather. And sinabi ni Catherine, eto yung first bag niya na binili niya para sa sarili niya. Considering na ito yung first bag niya sa kanyang collection. Ibang level si Catherine. Empreinte leather agad. Kasi po, ang Empreinte leather ay mas mahal as compared sa mga monogram canvas collection ng Louis Vuitton. And usually, itong ganitong bag ay nagre-range ng 98,000 to 120,000 or more. Depende rin kung saan mo siya bibilhin. But, way back siguro, sinabi ni Catherine, nabili niya ito mga 5 or 6 years ago. So, I'm not sure lang about the price, but maybe nabili niya ito mga less than 100,000 pesos. But then, ayun nga, ibang level si Catherine para sa first bag niya. Kumbaga, most of us kasi, kapag bibili ka ng first bag, syempre yung tipong parang mga entry level muna, like bandolier, yan, speedy bandolier, pero in canvas. Yung kanya, talagang leather ka agad. Ito, isa to sa favorites ko kasi ang hilig ko sa small bags, yung di mo alam kung anong malalagay mo sa kanya. But dito, medyo marami kang malalagay. So, okay, for the next bag, it's a Louis Vuitton Palm Springs Mini in reverse monogram canvas. Meron din kasi nito in monogram canvas. So, this one, medyo mas trendy yung look niya because reverse monogram siya. And yes, yung sinabi ni Catherine na medyo spacious siya. Super cute nung bag na to. Super liit lang niya. Pero magugulat ka dahil ang dami mong pwedeng ilaman sa loob. So, masusulit mo yung gamit mo sa kanya kahit na ang liit-liit lang niya. And maganda rin siya pang travel, maganda rin siya kapag magmumalling lang din kayo. I usually bring this when traveling kasi ang dali niya, magaan siya sa maleta. And also, cute siya kasi comes with this. So, yung pinakita niya straps, hindi lang ito basta backpack, Luxer. So, pwede mo rin siyang gamitin as a sling bag, as a handbag, as a shoulder bag, or as a crossbody bag. And also, of course, as a backpack. So, pwede mo siyang gamitin in different ways. So, malalaro mo siya, depende sa mood mo, depende kung paano mo siya gusto gamitin. For me, it's very classic and pwede ko siya ipamana sa pamangkin ko years from. So, just additional info lang, yung pinakita ni Catherine Bernardo na Palm Springs mini backpack, I think nabili niya ito last year. Because yung kanyang zipper, yung opening zipper niya, nung body niya, is nasa loob pa. Meron kasing bagong release ngayon ang Louis Vuitton na Palm Springs Mini kung saan nasa labas na yung zipper niya. This is one of the, parang isa to sa in-improve nila dito sa backpack collection nila dahil pag tumatama yung zipper dun sa canvas ng backpack, yun yung tendency na pwede siyang mag-peel or pwedeng mabakbak yung area na yun. Pag kailangan niya. This is super duper my favorite for 2 reasons. Kasi one, bigay ito sa akin ni DJ for my birthday last year or last year. And then, sana all binibigyan ng Louis Vuitton Petit Mal trunk bag. This is very, very nice and sobrang, alam mo yung sobrang social ng bag na to. And 2, I love this kasi ang ganda-ganda ng design niya. For me, it's very classy. Well, it's very small kasi nalalagay ko lang dito my phone.
Yun lang yung cons nitong bag na to. Super ganda niya, super classy, kaya lang very limited lang yung mailalagay niyo sa loob. Like phone, lipstick, so super yung mga miniature lang siguro yung ilagay niyo para dumami. Lipstick and a mirror. Pero, feeling ko kinakomplete ka na sa look. So yung iba, ginagamit siya as parang clutch. Pero ako, ginagamit ko siya as a small bag. Yes, pwede mo siyang gamitin as a clutch bag lang or pwede mo rin siyang gamitin as a sling or crossbody kasi meron siyang kasamang adjustable na long strap. Favorite ko talaga to. So, thank you, Bali, for this. Yan, wala po nakakapalit dyan. Very favorite. Ito, medyo recent purchase ko lang to. The Dior tote bag. So, I'm not a fan of big bags, but this one is an exception because it's a Christian Dior book tote bag. Yes, super big itong bag na to, guys. And I know palagi nyo na itong nakikita sa social media and some of influencers and celebrities kasi halos parang favorite bag itong Dior book tote na to ng mga ng mga celebs eh. Kasi nga, bukod sa madami kang pwedeng ilaman sa loob, very stylish, very classic, at ang ganda kasi nakakatayo siya alone. So maganda siya pang travel, yung reason na ni Catherine. Kasi ang classic niya, yung print ng Dior, and then when traveling, sobrang convenient na kasi pag nagta-travel, lahat ng gamit ni DJ. So, yung mga mahilig magpalagay-lagay dyan, pwede mong kunin yung mga gamit ng mga kasama mo para dalhin kasi nga masyadong spacious itong bag na to. Pinapalagay niya sa bag ko. So, usually pag small bag, nag-aaway kami kasi napupuno na yung small bag ko yung mga gamit niya. So, dito, nalalagay lahat. And then, pwede mo siya ipatong with your hand carry. As in, sakto siya. So, I think usually, yung ginagawa talaga ng iba, like meron kang maleta, may luggage bag ka, tapos sa ibabaw ng bag, nandun nakapatong yung book tote bag kasi structured yung material niya, masyadong makapal yung kanyang canvas or yung kanyang tela, kaya perfect talaga siya, lalo na pag magta-travel kayo. isa to sa mga konting big bags ko, the Dior tote. There. Well, pwede mo siya ipa-customize yun, pero matagal eh. So, yung sa akin, just to Yes, pwede nyo po siyang ipa-customize, like papalagyan nyo ng initials ninyo or yung first name ninyo, but meron siyang charge. So, yung charge niya, usually it costs 12,000 pesos. Doon yun sa back part naman. Kasi sa unahan nakalagay yung name na Christian Dior, then dun sa back portion naman, andon, pwede nyong pa-embroidered yung initials or name ninyo. Medyo matagal nga lang, and yes, magbabayad po ulit kayo. So, just to show you, this is a Christian Dior book tote, pero ibang design naman ito. Yung kay Catherine kasi, that's the classic one. So, dito sa may likod na to, plain lang ito, dito pwedeng ipalagay or ipa-embroidered yung initials ninyo.